dapat ninyong tapusin ang kwentong inyong pinapanood ngayon. Tatlong lasing na miyembro ng gang ang buong-buong minaliit ang isang dalaga. Tinapik-tapik nila ang kanyang pisngi habang pinagtatawanan siya. Ang hindi nila alam, ang babaeng ito ay isang 10 taong veteranong staff sergeant ng Light Reaction Regiment, isang sundalong kayang magpabagsak ng 2 terorista ng Abu Sayyaf gamit lamang ang isang kamay. Ang mangyayari sa mga sigasigang ito ay mas nakakagulat pa sa kahit anong napanood ninyo. Sa loob ng 30 segundo, hindi na kayo makakatayo sa inyong kinauupuan. Pindutin ang subscribe button at samahan kami hanggang sa dulo. Tinitiyak kong hindi kayo magsisisi. Biyernes ng gabi, Ika-4 ng Hunyo, 2024, 8:20 ng gabi. Mang Leo's Sisig Hub sa Bonifacio Global City, Taguig. Isang maingay at masayang gabi ng Biyernes, puno ng mga empleyadong kalalabas lang mula sa trabaho at magkakaibigang nagkakasiyahan sa isang maalinsangang gabi. May isang babaeng mag-isang nakaupo sa mesang malapit sa bintana. Si Althea Reyes, 28 gulang, 165 centimeters ang taas, may mahabang buhok, at nakasuot ng puting sando at palda. Sa unang tingin, mukha lang siyang ordinaryong office worker. Hi. Ang tagal na rin. Bulong ni Althea habang tinutusok ng tinidor ang isang piraso ng sisig. Ito ang kanyang pinakahihintay na bakasyon matapos ang 4 na buwan. Matapos ang halos impyernong pagsasanay at aktwal na labanan sa mga kagubatan ng Mindanao, ang simpleng pagkain ng sisig sa isang ordinaryong resto bar ay parang isang panaginip. Ngunit lingid sa kaalaman ni Althea, ang ordinaryong gabing ito ay malapit ng maging isang gabing hindi kailanman malilimutan. Ang tunay niyang pagkatao ay ito, isang staff sergeant sa ilalim ng Light Reaction Regiment, LRR, ng Philippine Army. 10 taon na siyang nagsisilbi sa pinaka-elite na Special Forces Unit ng Pilipinas at may aktwal na karanasan sa pakikipaglaban sa mga teroristang grupo. Ang LRR ito ang unit na gumagawa ng mga misyong tila imposible, paglusob sa teritoryo ng kalaban, hostage rescue, counter-terrorism operations, at direktang pakikipagbakbakan sa mga pinakamatitinding rebelde. May karanasan siyang magpabagsak ng 5 teroristang armado ng M16 gamit lamang ang kanyang mga kamay. Isang operasyong nagtagumpay kung saan siya ay nabuhay sa gubat sa loob ng 70 talang oras upang iligtas ang 8 bihag, at isang maalamat na tala ng paggapi sa isang sub-leader ng Abu Sayyaf sa isang manumanong laban. Ang kakayahan ni Althea, na tumagal ng 10 taon sa ganitong larangan, ay higit pa sa kayang isipin ng ordinaryong tao. Ngunit sa sandaling ito, ang tanging nais niya ay isang mapayapang bakasyon. Subalit, tila may ibang plano ang tadhana. 8:45 ng gabi, bumukas ng malakas ang pinto ng resto bar kasabay ng isang kalabog. Hoy! Nasaan ang may-ari dito? Ayusin niyo serbisyo niyo. Isang lalaking nasa kalagitnaan ng kanyang 30s, may tattoo na dragon at tigre sa batok at braso, ang pumasok na lasing. Siya si Berto Buwaya Rosales, isang miyembro ng Grupo Agila. Matipuno ang katawan, nasa 180 cm ang taas, mahigit 100 kilogram ang timbang, at may nakakatakot na mukha. Sa likod niya ay ang kanyang mga kasamang sina Chito Marquez at Paulo Gomez, kapwa matitipuno rin ang pangangatawan. Halatang pinaghalo nila ang beer at gin sa sobrang paggewang-gewang nilang tatlo, agad nanlamig ang kapaligiran sa loob ng resto bar. Ilang customer ang nagmamadaling nagbayad at umalis na may pag-aalala sa kanilang mga mukha. Ang mga pamilyang may dalang bata ay dali-daling umalis sa kanilang pwesto, isang case ng Red Horse at sisig para sa 15. Bilis-bilisan nyo, sigaw ni Berto sabay hampas ng kamao sa mesa. Nayugyog ang buong mesa sa lakas. Ang manager, na namumutla ang mukha, ay nagmamadaling lumapit upang kunin ang kanilang order. Kitang-kita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Opo, ihahanda na po namin agad. Buwisit, ang malas ng araw na to. Hindi man lang nagbigay ng tama yung mga yon sa tong. Bulong ni Berto habang nilalagok ang beer de resto mula sa bote.
Ang ingay ng pag-inom niya ay marahas. Boss, kalma lang. Bukas pwede naman natin balikan. Pagpapakalma ni Chito, ngunit sukdulan na ang galit ni Berto. Tumahimik ka. Masyado na tayong minamaliit ng mga yan ngayon. Kailangan silang turuan ng leksyon. Noon napako ang tingin ni Paulo sa mesang kinaroroonan ni Althea. Boss, tingnan niyo yon. Yung babaeng mag-isa. Ang ganda, 'di ba? Sabi ni Paulo na may pilyong ngiti habang tinuturo si Althea. Saan? Saan? Lumingon si Berto at nagbago ang kanyang tingin nang makita si Althea. Tila isang lobong nakakita ng kanyang biktima mapanganib. Oo nga, tamang-tama sa tipo ko. Ganda ng mukha. Ganda pa ng katawan. Siguradong bored yan dahil mag-isa. Sa sandaling iyon, nagsimulang gumana ang instinct ni Althea. Tumiim ang kanyang tingin. Tahimik niyang sinuri ang buong lugar. Isang pangunahing pinto, isang emergency exit, isang pinto papuntang kusina. Posisyon ng ibang mga customer, mga bagay na maaaring gamiting sandata. At ang bilang at pangangatawan ng mga kalaban. Hoy, dalhin mo dito yung babae sa mesa natin, utos ni Berto kay Paulo. Sige, boss. Ako na bahala, dadalhin ko siya ng maayos. Sagot ni Paulo na tuwang-tuwa habang tumatayo at naglalakad papunta sa mesa ni Althea. Dito na magsisimula ang lahat. Hi, miss! Bati ni Paulo nang tumayo siya sa tabi mismo ng mesa ni Althea. Ang baho ng alak at sigarilyo mula sa kanyang hininga ay nakakasulasok. Halos 50 centimeter na lang ang layo nila. Gusto ka sanang makasama ng mga boss ko. Baka gusto mong lumipat sa mesa namin para sabayan kami uminom? Mukhang malungkot ka dyan mag-isa. Dahan-dahang itinaas ni Althea ang kanyang ulo at tiningnan si Paulo. Pasensya na, gusto ko lang mapag-isa. Pwede bang bumalik ka na sa upuan mo? Magalang ang kanyang boses. Ngunit may malinaw na babala itong dala. Pero dahil sa kalasingan, hindi ito naramdaman ni Paulo. Naman miss, wag ka namang masungit. Mukha ba kaming masasamang tao? Mababait din yung mga boss ko. Marami kaming pera. Isa pang beses kong sasabihin, bumalik ka na sa mesa ninyo. Bahagyang bumaba ang tono ng boses ni Althea. Sa halip na lumayo, lalo pang lumapit si Paulo. Wala nang 30 cm ang pagitan nila. Miss, wag ka nang ganyan. Makipagkaibigan ka na sa amin. Sa tingin ko, malungkot ka rin, kaya magsaya na lang tayo. Sa mismong sandaling akmang ipapatong ni Paulo ang kanyang kamay sa balikat ni Althea, alisin mo ang kamay mo. Ngayon din, biglang nag-iba ang boses ni Althea. Ilang customer na sa loob ang napapatingin sa kanilang sitwasyon. Ramdam ng lahat na may tensyong nabubuo. Ano tong babaeng to? Inaaya na nga natin ng maayos. Ang arte pa. Padabog na tumayo si Berto at sumigaw. Umalingaw ang boses niya sa buong resto bar. Paolo, anong ginagawa mo? Dalhin mo na yan dito. Miss, alam mo ba kung nasaan ka? Tumayo rin si Chito at nagsalita sa mapanirang tono. Teritoryo to ng Grupo Agila. Hindi mo ba alam kung anong mangyayari sa'yo kapag tinanggihan mo ang boss namin? Ngayon, lahat silang tatlo ay nakapalibot na sa mesa ni Althea. Isang sitwasyong wala nang kawala. Ang ibang mga customer ay nagsimulang umiwas sa takot at may iilan na ring naghahandang tumawag ng pulis gamit ang kanilang mga cellphone. Huling babala. Dahan-dahang tumayo si Althea. 165 centimeters lang ang tangkad niya, ngunit sa hindi malamang dahilan, tila mas matangkad pa siya sa 3 siga dahil sa nangingibabaw na aura niya. Gusto kong mapag-isa. Bumalik na kayo sa mesa ninyo. Ngayon din. Aba, dahil sinabihan ka naming maganda ka, lumalaki na ulo mo? Galit na galit si Berto habang humahakbang papalapit kay Althea. Hoy, kilala mo ba kami? Grupo Agila to. May nakakakilala ba sa boss naming si Ricardo Aguilar sa lugar na to na hindi kami iginagalang? Gusto mong makita kung anong mangyayari kapag binaliwala mo kami? At doon nangyari ang kritikal na sandali. Itinaas ni Berto ang kanyang kamay. At sa kanyang kalasingan, sinimulang tapikin ang kanang pisngi ni Althea. Miss, ang ganda mo sana, bakit ang suplada mo?
Kung makikipagkaibigan ka lang sa amin, siguradong masasarap na bagay lang ang mararanasan mo. Tapik, tapik. Sa bawat pagdampi ng marumi at magaspang na daliri ni Berto sa malinis na pisngi ni Althea, tuluyang nagbago ang kanyang mga mata. Para siyang demonyong umahon mula sa impyerno, ang killing intent ng isang Special Forces Sergeant na dumaan sa hindi mabilang na tunay na labanan sa loob ng 10 taon ay unti-unting lumabas. Tapos na ang babala. Ang boses ni Althea ay naging kasing lamig ng yelo mula sa kailaliman. Alisin mo ang kamay mo. Ano? Ikaw na babae ka? Inuutusan mo ako? Tawang pabiro ni Berto habang akmang sasampalin ng mas malakas si Althea. Sa sandaling iyon, unang pagsabog. 0.2 segundo. Kumilos ang kanang kamay ni Althea na mas mabilis pa sa kidlat. Aray! Niyanig ng sigaw ni Berto ang buong resto bar. Ang kanyang kanang pulso ay hawak-hawak ni Althea, lubusang napasuko. Napilipit ito sa direksyong hindi natural, sapat na para marinig ang lagutok ng buto. Ito ang CQC, Joint Destruction Technique, NGLRR. 1 sentimetro pa ang pihit ko, at madudurog ang buto ng pulso mo, hindi mo na magagamit yan habang buhay. Walang emosyong sabi ni Althea, habang mas hinihigpitan pa ang pagkakahawak sa pulso ni Berto. Aray! Tulong! Bitawan mo! Mababali! Ang 180 centimeters, 100 kilograms na si Berto ay napaluhod sa sahig sa sobrang sakit. Tumutulo ang luha at sipon niya. Lahat ng customer ay napanganga sa gulat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita isang maliit na babae ang kayang pasukuin ang isang malaking siga gamit lamang ang isang pulso. Boss! Sabay na sumugod sina Chito at Paolo kay Althea. Ngunit hindi nila alam kung ano ang kayang gawin ng isang miyembro ng LRR kung gugustuhin ito. Sa sandaling binitawan ni Althea ang pulso ni Berto, kumilos ang kanyang katawan na parang isang action star sa pelikula. Ang suntok ni Chito mula sa kaliwa ay perpekto niyang naiwasan sa pamamagitan ng pag-inog ng ulo ng 20 degrees kasabay ng 10 degree na. Pag-ikot para salagin ang sipa sa tuhod ni Paulo mula sa kanan gamit ang kanyang kaliwang braso. Hinawakan ni Althea ang kanang braso ni Chito, pinilipit ito paatras at pababa. Aray! Sabay na na-dislocate ang balikat at siko ni Chito at bumagsak siya ng una ang mukha sa sahig. Tumama ang ulo niya at umagos ang dugo mula sa kanyang ilong. Sinubukan ni Paulo na sabunutan si Althea mula sa likod, ngunit isang tumpak na siko mula sa kanan ni Althea ang tumama sa kanyang sikmura. Napaluhod si Paulo sa sahig, hindi makahinga, at naging kulay asul ang kanyang mukha. Sa loob lamang ng 8 segundo, bagsak ang 3 siga. Ang mga customer na nanonood ay nagsimulang pumalakpak kasabay ng paghanga. Wow! Grabe! Parang pelikula. Sino yang babaeng yan? Ang galing! Pero nanatiling malamig at walang ekspresyon ang mukha ni Althea, para bang sanay na siya sa ganitong mga pangyayari. Pero hindi pa dito nagtatapos. Ang tunay na nakakagulat na twist ay ngayon palang magsisimula. Sino ka ba talagang babae ka? Sigaw ni Berto habang hawak-hawak ang namamagang pulso. Gago ka! Ginalaw mo ang grupo namin. Tapos ka na. Grupo? Ngumiti si Althea na parang nakarinig ng isang nakakatawang biro. Anong grupo ba yan? Pakidetalye nga. Gago ka talaga. Ang lakas ng loob mo. Grupo Agila sabi eh. Ang boss namin si Ricardo Aguilar. Sigaw ni Berto na halos lumabas na ang ugat sa leeg. Ngunit sa mga sandaling iyon, isang hindi maipaliwanag na ngiti ang sumilay sa labi ni Althea. Isang malamig at mapanganib na ngiti. Grupo Agila ka mo. Ang boss ay si Ricardo Aguilar. Yan bang Grupo Agila ang tinutukoy ninyo? Sa tanong ni Althea, nagtaka si Berto. Oo. Kilala mo ang boss namin? Oo, kilalang kilala ko siya. Dahan-dahan at makahulugang sabi ni Althea. 3 taon na ang nakalipas. Agosto 17, 2:00 ng hapon. Yung Ricardo Aguilar na inimbestigahan ng NBI sa loob ng 12 oras dahil sa kasong arms smuggling. Siya ba yon? Ano? Si Chito na nakabangon mula sa sahig ay nautal sa gulat. At noong 1 taon,
Setyembre 13, 6 ng umaga, dahil sa away sa loob ng grupo, 5 miyembro ninyo ang dinala sa presinto ng Makati Police. Kimberto Rosales, ikaw yun, di ba? Nakulong ka sa selda ng 48 oras. Ni hindi mo nga nakausap abogado mo noon. Nang banggitin ni Althea ang pangalan ni Berto, kasama ang eksaktong petsa at oras, namutla ang tatlo. Paano mo nalaman ang pangalan ko? At ang mga detalyeng yan, nagsimulang pagpawisan ng malamig si Berto at umatras. Chito Marquez, noong Marso 12, 2022, 11 Delagan 27 ng gabi, sa labas ng isang club sa poblasyon, kinasuhan ka ng frustrated homicide dahil sa pambubugbog sa 3 estudyante. Ang isa sa mga biktima ay na-concussion at na-ospital ng 3 linggo. Patuloy na inilista ni Althea ang mga nakakagulat na impormasyon ng may perpektong katumpakan. Paolo Gomez. Noong Disyembre 8 ng nakaraang taon, 2 ng madaling araw, nahuli ka sa isang iligal na sugalan sa Pasay at dinala sa presinto. Ang taya mo noon ay eksaktong alabad 237,000. Ang nanay mo pa ang nagsanla ng bahay nyo para makapagpiyansa ka, di ba? Paano? Umatras si Paolo na may purong takot sa kanyang mukha. Nagsimula ng magbulungan ang ibang mga customer. Sino ba yang babaeng yan? Nakakatakot. Baka pulis? Onbi. Kahit na, paano malalaman ng isang ordinaryong tao ang mga ganyang impormasyon? Sino ka ba talaga? Pulis ka ba? NBI? Nanginginig ang boses ni Berto sa takot. Mas importante, dahan-dahang kinuha ni Althea ang kanyang cellphone. Ang i-report muna kayo sa pulis. Attempted assault, sexual harassment, threats, public disturbance, illegal gang activities. Ang dami niyong kaso. Sa tingin ko, bawat isa sa inyo makukulong ng hindi bababa sa 3 taon. Teka, huwag kang tumawag. Halos sabay-sabay na sabi ng tatlo. Bakit? Di ba kanina ang tatapang ninyo? Anong nangyari? Sarkastikong ngumiti si Althea habang akmang pipindutin ang 117. Sa sandaling iyon, muling bumukas ang pinto ng resto bar. Ang taong pumasok ay nagpabago sa ekspresyon ng 3 siga. Bibos. Nagsisimula na ang ikatlong twist. Ang dumating ay isang lalaking nasa kalagitnaan ng 40s, nakasuot ng malinis na suit si Ricardo Aguilar, ang boss ng Grupo Aguila. Berto. Malamig at mapanganib ang boses ni Ricardo. Parang patalim na yelo. Anong ginagawa mo dito? Boss, kami po, itong babae. Tumahimik ka. Putol ni Ricardo sa sinasabi ni Berto. Tumingin siya kay Althea at yumuko ng malalim. Napakalalim. Halos 90 degrees. Patawad po. Ang mga tauhan ko ay nakagawa ng isang hindi mapapatawarang pagkakamali. Hindi makapagsalita ang lahat sa loob ng resto bar. Isang boss ng gang ang yumuyukod ng ganoon sa isang dalaga. Sumasabog na ang huling revelasyon. Ricardo Aguilar. Matagal-tagal na rin mula noong huli tayong nagkita, natural na bati ni Althea, na para bang matagal na silang magkakilala. Staff Sergeant Althea, isang karangalan na makita kayo ulit. Ano? Sergeant? Anong sergeant? Tanong ni Berto, na hindi pa rin maintindihan ang sitwasyon. Huminga ng malalim si Ricardo at ipinaliwanag sa nanginginig na boses. Mga gago, alam niyo ba kung sino ang binangga ninyo? Tumingin ang tatlo kay Ricardo na may takot sa kanilang mga mukha. Philippine Army. Light Reaction Regiment. Special Forces yan. Ano po ba yung Light Reaction Regiment? Maingat na tanong ni Paulo. Sila yung pinaka-elite na unit na direktang nakikipagbarilan at tumatalo sa mga terorista ng Abu Sayyaf at 10 taong veterano pa siya. Sa paliwanag ni Ricardo, nanginig ang mga tuhod ng tatlo at nagpatuloy si Ricardo sa mas nakakagulat na katotohanan. Siya yung direktang kasama sa investigasyon ng kaso nating arms smuggling 3 taon na ang nakalipas. Ano? At pagkatapos ng isang saglit na pag-aalinlangan, ibinunyag ni Ricardo ang mas nakakagulat na impormasyon. Noong isang taon, nang guluhin ng 6 nating miyembro, yung 2 college student, siya rin ang nagligtas sa mga biktima. Sabay-sabay na napaluhod sa sahig ang tatlo. Ngunit hindi pa dito nagtatapos.
May mas kamanghamanghang katotohanan pang ibubunyag. Nakabakasyon ako noon, mahinahong sabi ni Althea. Pero nakita ko sa isang eskinita sa BGC, yung dalawang estudyante na pinalilibutan ng 6 na miyembro ninyo. Kaya nakialam ako. Kaya siya pala, yung sinasabing nagpabagsak sa 6 nating tauhan sa loob lang ng 30 segundo. Patawad po. Hindi po namin kayo nakilala. Patawarin niyo po kami. Hindi na po namin uulitin. Maawa po kayo. Sabay-sabay na nagmakaawa ang tatlo habang nakasubsob sa sahig. Totoong luha ang dumadaloy sa kanilang mga mata. Ang mga customer sa paligid ay pumalakpak sa paghanga. Wow! Grabe talaga. May mga ganitong tao pala na nagpoprotekta sa bansa natin. Ang astig niya. Ngunit nanatiling malamig ang ekspresyon ni Althea. Tumayo kayo. Mahinahon niyang sabi. Okay lang. Pero may isa lang akong hihilinging pangako. Kay kahit ano po, gagawin namin. Nanginginig na sagot ni Berto. Simula ngayon, hinding-hindi na kayo mananakit ng mga inosenteng sibilyan, lalo na ang mga babae at ang mga mahihina. Opo, pangako po. Taos-pusong sagot ni Ricardo at ng tatlo. At ikaw? Ricardo Aguilar, sabi ni Althea habang nakatingin sa kanya. Baguhin mo na ang paraan ng pagpapatakbo ng grupo mo. Kung magpapatuloy kayo sa ganito, mas malaking gulo ang darating sa inyo balang araw. Opo, naiintindihan ko po. Malaki na po ang ipinagbago namin, pero mas mag-iingat pa po kami. Sige, aalis na ako. Tumayo si Althea at nagbayad sa counter. Staff Sergeant Althea, huling sabi ni Ricardo. Maraming salamat po. Ngayon, at noon. Dahil sa inyo, natauhan kami. Sundalo ako. Tungkulin kong protektahan ang mamamayan, sabi ni Althea habang binubuksan ang pinto. Pero siguraduhin niyong tutuparin ninyo ang pangako niyo. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya muli dahil kung mauulit pa ito. Anhan, hindi na ito magtatapos. Nang ganito katahimik, nang magsara ang pinto at mawala si Althea, ang resto bar ay nanatiling tahimik na halos walang humihinga. Pagkaraan ng ilang minuto, maingat na nagsalita si Berto. Boss, ganoon po ba talaga siya kalakas? Gago, ilang beses ko bang sasabihin? Huminga ng malalim si Ricardo. Kaya nilang magpabagsak ng mga terorista gamit lang ang kamay. Isang buhay na alamat yang babaeng yan. At siya pa ang binangga natin. Bulong ni Chito na namumutla pa rin. Alam niyo ba kung gaano kayo kaswerte? Kung hindi dahil sa kanya, baka mas malala pa ang nangyari sa atin. Nang gabing iyon, umuwi ang tatlo at sinearch sa internet ang tungkol sa Light Reaction Regiment. At doon nila naintindihan kung gaano kapanganib ang sitwasyong pinasok nila. Isang linggo ang lumipas, hinintay ng tatlo, kasama si Ricardo, si Althea malapit sa kampo kung saan siya naglilingkod, upang formal na humingi ng tawad. Staff Sergeant Althea, pasensya na po talaga. Hinding-hindi na po namin uulitin yon. At tanggapin niyo po sana ito. Tanda po ng aming pagsisisi. Magalang na inabot ni Berto ang isang regalo. Hindi ko matatanggap ang regalo. Sapat na sa akin ang pangako ninyo. Opo, tutuparin po namin. Mula sa araw na iyon, nagbago sila. Ang Grupo Aguila ay hindi na nanggulo ng mga sibilyan. Sa katunayan, sila pa ang naging tagapagtanggol, lalo na sa mga kababaihan. At si Althea, patuloy na ginampanan ang kanyang tungkulin ng buong katapatan. Ipinapakita ang tunay na diwa ng isang sundalo. Kamusta ang kamanghamanghang kwentong ito? May mga aral tayong matututunan dito. Una, ang tunay na lakas ay hindi sa pagpapasuko ng iba, kundi sa karunungang gamitin ito sa tamang paraan at sa tamang panahon. Pangalawa, ang diwa ng isang sundalo ay hindi lamang sa paggapi sa kalaban, kundi sa pagprotekta sa mamamayan at pagpapanatili ng kapayapaan sa lipunan. Pangatlo, ang tunay na tapang ay ang paggawa ng tama para sa iba kahit sino pa man ang iyong kaharap. Pang-apat, kahit ang mga taong naligaw ng landas ay maaaring magbago sa harap ng tunay na lakas at kabutihan. Sana, tulad ni Staff Sergeant Althea,
Maging tao tayong lahat na ginagawa ang ating makakaya sa ating mga larangan upang protektahan at tulungan ang ating kapwa. Maraming salamat sa panonood hanggang sa dulo. Nais naming ipaabot ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng sundalong Pilipino na tahimik na naglilingkod para sa kaligtasan ng ating bansa. Ang inyong pag-subscribe, pag-like, at pag-activate ng notification bell ay malaking tulong upang makagawa pa kami ng mas magagandang kwento. Magkita-kita tayo muli sa susunod na mas kapanapanabik na istorya.